Ka-Express, muling yumanig ang international tennis scene matapos kumpirmahin ang isang balitang literal na nagpagulat sa buong Middle East. Opisyal lang inanunsyo ng tournament director na si Nigel Gupta ng ating 20-year-old na Pinay tennis sensation na si Alexandra Ayala ay bibigyan ng main draw wildcard para sa prestigious na Mubadala Abu Dhabi Open WTA 500 na gaganapin sa Zayed Sports City mula January 31 hanggang February 7. Ibig sabihin, wala ng qualifiers, wala ng detour. Datso na sa main stage ang Pinoy Phenom. Kasugod agad ng kanyang kampanya sa Philippine Women's Open sa Maynila. Para sa international observers, malinaw ang mensahe. Hindi na tinitingnan si Ayala bilang developmental project or future star. Siya ay isa ng market-ready, main draw caliber athlete na kayang magdala ng attention, viewership at energy sa kahit anong kontinente. Ang wildcard na ito ay dumating sa pinaka-critical na timing sa gitna ng kanyang career momentum kasunod ng kanyang Australian Open breakthrough at ng kanyang pag-akyat sa projected world number 43 live ranking, ang pinakamataas sa kanyang career sa ngayon. Kung susuriin, hindi basta-basta ibinibigay ang main draw wildcard sa isang WTA 500 event. Ito ay reserved para sa mga players na may malinaw na kombinasyon ng ranking trajectory, global appeal, and competitive credibility. Sa kaso ni Ayala, lahat ng kahon ay nakacheck. Mula Melbourne hanggang Manila at ngayon hanggang Abu Dhabi, dala niya ang parehong performance, credibility, and audience pool. Isang bihirang kombinasyon para sa isang 20-year-old na atleta. Mas lalong tumitindi ang bigat ng balitang ito kapag tinitingnan ang schedule. Mula January 26 hanggang 31, inaasahang maglalaro si Alex sa Philippine Open sa Rizal Memorial Tennis Center. At bago pa man tuluyang matapos ang home tournament, nilipad na siya patungong Abu Dhabi para sa draw and opening rounds ng WTA 500 event. Ito ay isang back-to-back elite calendar run na karaniwang ginagawa lamang ng mga top-tier players sa tour. Sa madaling salita, ang tour treatment kay Alex ay nagsisimula ng tumugma sa kanyang actual na antas ng laro. Sa Abu Dhabi, hindi rin biro ang mga pangalan ng posibleng makasabay ni Alex sa draw. Nandyan ang defending champion na si Belinda Bencic, ang Grand Slam winner and former Wimbledon champion na si Elena Rybakina at ang dating top player na si Paula Badosa. Ito ang uri ng field na sinusukat ang isang player hindi lang sa skill kundi sa mental readiness, physical resilience, and adaptability sa elite environment. Para sa maraming analyst, ang wildcard kay Ayala ay malinaw na produkto ng kanyang Australian Open media impact. Sa Melbourne, ang kanyang matches and press appearances ay nag-generate ng viewership na mas mataas pa kaysa sa ilang established superstars. Ang kanyang AR YouTube content ay umabot sa 6-figure views, isang metric na hindi pinalampas ng tournament organizers and broadcasters. Sa modern tennis, ang ganitong digital traction ay mahalagang currency at malinaw na hawak na ito ni Alex. Sa panig ng fans, lalo na ng mga Pilipino, mabilis na umusbong ang emotional na reaction. Mula sa hero's welcome sa NAIA hanggang sa anticipation ng kanyang Abu Dhabi run, ramdam ang kolektibong pride ng sambayanan. Para sa mga OFW sa UAE, ang balitang ito ay may special na bigat. Ang posibilidad na makita ang isang Filipina athlete sa isang WTA 500 main draw sa mismong rehiyon kung saan libo-libong Pilipino ang nagtatrabaho ay nagbibigay ng kakaibang connection at inspirasyon. Sa aspeto ng laro, mahalagang tandaan na ang hard courts ng Abu Dhabi ay pabor sa players na may solid return game, quick footwork, at variety. Mga katangiang unti-unting nagiging signature ni Alex. Bilang isang left-handed player, dala niya ang natural na tactical advantage laban sa karamihan ng mga right-handed opponents. Ang kanyang ability na mamaglaho ng topspin, angles, and court coverage ay nagbibigay sa kanya ng option laban sa mga power hitters na karaniwan sa WTA 500 level. Hindi rin maikakaila ang role ng confidence. Sa puntong ito ng kanyang career, si Alex ay naglalaro ng may malinaw na freedom at belief. Wala na ang bigat ng proving stage. Sa halip, naroon ang mindset ng isang player na handa makipagsabayan at matuto sa bawat laban. Ang wildcard sa Abu Dhabi ay hindi lamang invitation. Ito ay challenge na sinasabing ipakita mo kung saan ka nabibilang. Para sa Philippine tennis, ang implikasyon nito ay malalim. Ang sunod-sunod na high-level entries ni Ayala ay naglalagay sa bansa sa regular na international tennis conversation. Hindi na isolated moments ang kanyang mga appearances. Nagiging pattern na ito ng consistent presence sa elite events. Sa long-term view, ito ay maaaring magbukas ng mas maraming opportunities,
hindi lang para kay Alex kundi para sa susunod na henerasyon ng Filipino players. Sa kabuuan, ang konfirmasyon ng kanyang pagsali sa Mubadala Abu Dhabi Open ay malinaw na indikasyon na ang Ayala era ay lumalampas na sa regional hype. Ito ay isang global ascent na sinusundan ng tamang tournament entries, strategic scheduling at patuloy na performance validation. Mula Maynila hanggang Abu Dhabi, iisa ang mensahe. Ang Filipina athlete na ito ay handa na makipagsabayan sa pinakamalalakas sa mundo. At habang papalapit ang January 31, isang bagay ang malinaw. Ang bawat hakbang ni Alex Ayala ay hindi nilang sinusubaybayan ng Pilipinas, kundi ng buong tennis world. Sa gitna ng disyerto ng Abu Dhabi, dala niya hindi lang ang raketa at ranking, kundi ang watawat ng isang bansang muling naniniwala na kaya nitong makipagsabayan sa global stage. Sa kabuuan, malinaw na ang pagkumpirma kay Alex Ayala bilang main draw wildcard sa Mubadala Abu Dhabi Open WTA 500 ay hindi simpleng dagdag torneo lang sa kanyang schedule. Isa itong malinaw na deklarasyon ng kanyang bagong status sa global tennis. Mula Melbourne patungong Maynila hanggang Abu Dhabi, ang trajectory ni Alex ay diretso pataas. Ang projected world number 43 live ranking niya ay reflection ng consistent progress. Pero higit pa roon, ipinapakita nito na handa na siyang ituring bilang legit contender, hindi lang promising prospect. Ang back-to-back schedule, Philippine Women's Open, muna bago agad lumipad sa Middle East, ay patunay ng kanyang competitiveness and mental readiness. Sa halip na pahinga, pinili ni Alex ang momentum. Sa tennis, mahalaga ang rhythm at ang tuloy-tuloy na laban ay nagbibigay sa kanya ng competitive edge laban sa mas matagal na hindi naglalaro. Ang wildcard sa isang WTA 500 event ay bihirang ibigay at kadalasan ay para lamang sa mga player na may malinaw na value, ranking potential, audience pool, at kakayahang makipagsabayan sa elite. Pasok si Alex sa lahat ng iyon. Para sa Pilipinas, ang impact nito ay mas malalim kaysa sa resulta ng isang torneo. Ang presensya ni Alex sa Abu Dhabi ay simbolo ng paglawak ng Filipino footprint sa world tennis. Sa mas malaking larawan, ang wildcard na ito ay maaaring magsilbing turning point ng kanyang 2025 season. Isang panalo laban sa seeded player ay sapat na para tuluyang mabago ang perception sa kanya. Mula rising star patungong dangerous draw. Kahit anuman ang kalabasan, ang exposure, experience at confidence na makukuha niya sa WTA 500 level ay mahalagang puhunan para sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, ang malinaw, tuloy ang takbo ng Ayala era. Ang bawat torneo ay hindi na lang hakbang, kundi patunay na kaya ng isang Filipina na makipagsabayan sa pinakamataas na antas ng women's tennis. Mula home court sa Manila hanggang international stage sa Abu Dhabi, isa ang mensahe. Nandito na si Alexandra Ayala at handa na siyang makipaglaban sa mundo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.